Good day everyone! Today, I'm going to discuss the indigenous people, rights, struggles, and ancestral domain. Before we start, I'm going to introduce my instructor, Angelo J. I. Galicia. I'm Glendale Mangrobang, your host today, and I have a question. Alam niyo ba, IP Rights 101. I'm going to tackle some relevant topics concerning IPs and their legal rights. IP rights. Ano nga ba ang IP rights? At bakit importante na malaman natin kung ano ang mga ito? So, let's start with the basics. IP 101 Basics. Meron tayong batas na RA 8371 o tinatawag na Indigenous People Rights Act or in short, IPRA. At ayon dito, ang mga Indigenous People o IP ay ang mga sumusunod. Una, pagkilala sa sarili na bahagi ng isang particular na grupo upang kilalanin ang sarili at kilalanin ng ibang tao. Pangalawa, pamumuhay bilang isang organisadong komunidad na may lupain, tirahan, at ginagalawan. Ang mga nakatira sa komunidad na ito ay may sariling wika, tradisyon, paniniwala, at kultura na iba mula sa kulturang nakasanayan ng dahil sa mga dayuhang mananakop. At karagdagan nito, ang mga IPI, una, pangkat na isang tao na nagmula sa ninuno nila ay tumitira na sa isang lugar bago pa man ito masakop o makolonize. Pangalawa, may sariling mga institusyon na saklaw ang social, political, and economic aspects ng kanilang pamumuhay. At pangatlo, maaari silang nalipat o kaya naman ay kusang lumilipat mula sa kanilang tradisyonal na lupain for different reasons. Alam nyo ba, IP Rights 101 na meron tayong 110 ethno-linguistic groups dito sa Pilipinas. 61% sa Mindanao, 33% sa Cordillera Administrative Region o CAR, at the rest sa iba't ibang panig na ng ating bansa. Sa Mindoro, Palawan, Quezon, Zambales, at Visayas Region. Kung kayo man ay nanonood ng TV o gumagamit ng social media, ay makikita natin ng ating mga kapatid na katutubo na ipinaglalaban ng kanilang mga karapatan at mga hinaing. 2, 3, go! Kadalasan pa nga, ito ay may kinalaman sa mga malalaking industrial project at nakakaapekto sa kanilang mga buhay at lupain. Pero, bakit nga ba ganun na lang ang kanilang pakikipaglaban dito? Nabanggit ko kanina na kasama sa pagkakakilanlan ng mga IP ang kanilang kultura at lupain na kanilang tinitirhan. At ngayon, tayo naman ay dumako sa mga historical cases that form legal basis of IP rights. In 1909, meron tayong kaso na Carino versus Insular Government. Tinakda ng US Supreme Court na valid ang tinatawag na native title, kung saan kinikilala ang pagmamayari ng lupa base sa testimony ng mga tao dito from time immemorial. And alam nyo ba, IP Rights 101. Ang ibig sabihin ng time immemorial ay ang pinakamatagal na panahon na may nakakaalala pa kadalasan sa mga usapin ng mga lupain ng mga IP. Ay wala namang kasulatan o titulo na pwedeng gawing basihan
ng pagmamayari, kung kaya't ang pagkakakilala sa lupain ng mga IP ay binabase sa mga lumang account o public knowledge na nagsasabi na matagal na silang nakatira o naninirahan sa isang lupain. In 1919, based on the Second Republic Land Act, nire-recognize ang karapatan ng pagmamayari ng mga katutubo na nakatira at gumagamit sa kanilang lupain na nasasakupan bago pa o hanggang July 4, 1907. In 1963, based sa Commonwealth Act Number 141, amended by RA 3872 of 1964, ang mga IP na tumira at gumagamit sa isang agricultural public land mula July 4, 1955 ay entitled para sa pagmamayari at titulo nito alinsunod sa mga kondisyon ng ating gobyerno. In 1978, sa bisa ng PD 1414, itinayo ang tanggapan ng Presidential Assistant for National Minorities na siyang nagkatuon sa pag-implement at pag-maintain ng mga settlements at development projects para sa mga national minorities. Okay, so marami na palang batas at landmark cases tungkol sa mga karapatan ng mga IPs sa lupa. Ngunit, hindi pa rin ito naging sapat upang i-address ang mga issue ng mga marginalization at discrimination ng mga IP sa mga katutubo. Dahil dyan, nagkaroon ng need at pananawagan para sa mas comprehensive na batas na mga magbibigay hindi lang sa proteksyon sa karapatang mga IP, kasama na rin ang mga kanilang mga interes tulad ng social justice, human rights, self-determination, empowerment, and cultural identity. Kaya naman, alam nyo ba, IP Rights 101 noong October 22, 1997, pinirmahan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Indigenous People Rights Act o RA 8371. Layunin nitong kilalanin, protektahan, at i-promote ang mga karapatan ng mga IP. At ngayon, tayo naman ay dumako sa constitutional and legal basis of IPRA. At sa 1973 Constitution, Article 15, Section 11, the state shall consider the customs, traditions, belief, and interests of national cultural communities in the formulation and implementation of state policies. at sa 1987 Constitution. Article 2, Section 22, the state recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. Article 12, Section 5, the state subject to the provision of this Constitution and national development policies and programs shall protect the rights of indigenous cultural communities to their ancestral lands to ensure their economic, social, and cultural well-being. The Congress may provide the applicability of customary laws governing property rights or relation in determining the ownership and extent of ancestral domain. Article 13, Section 6, the state shall apply the principle of agrarian reform or stewardship whenever applicable in accordance with law, in the disposition of utilization of other natural resources, including lands of the public domain under lease
of concession sustainable to agriculture subject to prior rights, homestead rights of small settlers, and the rights of indigenous communities to their ancestral lands. Article 14, Section 17, the state shall recognize, respect, and protect the rights of the indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies. Article 16, Section 12, the Congress may create a consultative body to advise the President on policies affecting indigenous cultural communities, the major of the members of which shall come from such communities. And now, I hope I am able to set some light on artist rights. Kaya dapat hindi dinidiscriminate o tinitignan na mas mababa ang mga artists. Hindi porket iba ang kanilang pananamit, ang kanilang kaugalian at tradisyon o pamumuhay sa mainstream society ay mababa na ang pagtingin natin sa kanila. Yun lamang. Thank you. Indigenous people rights. Indigenous people's rights, struggles, and ancestral domains. Kaya, hanggang sa muli nating pagkikita, don't forget to follow, like, and share my YouTube channel. Paalam!